maraming salamat sa ating pong City Accountant. Jonathan, thank you at 10 ng iyong mga kasamahan. Anong tawag? Pagtatasa? Gusto ko nga ipatasa yun. Galing ko sana kay Tambunting. But sa ating mga kasamahang naglilingkod sa bayan sa lungsod ng Maynila, ang City Accountant po ay nadadalas lately simula noong July 1 na totoo po yung sinabi ni Jonathan, pag nagbabalansi kami at lalo na pina-prioritize natin yung katatayuan ninyo, mauna muna sa loob ng bahay bago sa kapitbahay. Yan po ang lagi namin kausap. At yan din po ay for the past so many months, kasama rin namin at katulong namin, partikular na nagpapadala ng salapi o financial assistance sa bansang India, Philippine Heart Center, at iba't ibang bahagi pang ospital sa bansa at mundo. Dala ng yung mga natatransplant na bata. Yan po lagi ang sila Jonathan ang City Accounting. Dumadaan sa kanilang dokumento at doon ako nagpapahanap ng pwedeng maitulong. Yung pera kasi pag transplant medyo madugo. 1.7, 2.5, minsan 3 million. Sabi ko lagi sa kanila, pag may pera tayong sobra, huwag niyo intindihin yung presyo. Ang intindihin niyo pag nabuhay yung tao. Because you cannot give enough value o pera o pantapat sa pera, may kumpara sa pera, ang buhay na maaari nating maligtas. Kaya palapakan natin sila Jonathan at 10 ng mga taga-City. Maraming salamat sa inyo at marami po tayong bisita ngayon at maganda naman ang weather. Giniginaw ba kayo? Yes. Bigyan ng jacket yan. Ang ating pong nakasama sa pagsasaliksik, pakikipag-ugnayan sa bansang Singapore at sa mga eskwelahan, ITE, Republic Polytechnic and National University of Singapore and so on and so forth. Ito'y nakasama natin, dala ng pag-aaral in the near future that we today, if we can create a playbook for the next generation on and with regard to food security in a highly urbanized setting like the city of Manila. Because as you all know, a lot of country was driven to address such problem because of the pandemic. Maraming nagano ngayon, nung mga panahon na yun, nag-halted yung food supply sa mundo. But other countries and individuals are already doing. And in fact, the 2050 goal of Singapore is to raise it by 200% of their food production, sapagkat 90% ng kanilang produkto o kinakain araw-araw is or are imported. Only 10% that they produce within their country. And that's very dangerous. They felt it during the pandemic. So that's why the urban farming and food security program in a highly urbanized setting like the city of Manila is in-engage nila. And they are hoping that they can produce 30% by 2050. Ganun na sila kalayo. 2050, 25 years from now, more or less.
they're doing it for the next generation. So, on top of that, the open green space in the city of Manila, between creating, reclaiming, building more greeneries, for more fresh air sa ating lungsod again and again for the next generation. It may not be on our time, at least maramdaman natin ng kaunti, but your children, your grandson and granddaughters will benefit from it here in the city of Manila. Nandito po ang ating Direktor, Dr. Gerald Glenn Panganiban ng BPI. Huwag po kayo magkamali hindi po bangko yun. Bureau of Plants and Industry. At 10 ng kanyang mga kasama, Paulo Angelo B. Nicomets, Carl Vincent Capasin, Eliza Nicole Dotimas, Lolene Eugenio, Clement Preston III, Miss Krista Rancapero, Mr. Aris Apina. Palapakan natin ang BPI. I spoke with Secretary, I think, 4 nights ago when we arrived. Sabi ko, ako maganda yung pag-aaral natin. So now, having said that again, they are going to donate bamboo trees in the city of Manila. Meron tayo isang gagawin, panubok na gawain on how to cushion, not to solve, the flood water, same in a highly urbanized setting like Manila. And I remember it vividly when there was a problem with Yangtze River in China in the past dahil nag-erode yung lupa and they utilized bamboo. Then napagalaman din doon na yung bamboo ay malakas humigop, lumaklap ng tubig. And hopefully, with our situation, within our means and ways, to put so many bamboos, to produce more clean air and hopefully the flood water in our streets. Ulilinggo dito tayo, it will not solve flooding. Flooding will be solved only to flood control. Without it, cannot be done by any John Doe and Mary. That's the only way here in Manila, in the country, and in the world. You have to control the flow of water on a regular, daily basis and during the rainy season. But there are measures which we are going to venture, and as much as we can, medyo piyait lang yung presyo. Tapos ngayon, may tiway pa ako. Kaya kung marami kayo diyang bamboo, talaga, bambuhin natin yung flood sa Maynila para maging sariwa ang hangin. So muli, thank you, Mr. Glenn, Director Glenn. Lapit bahay natin to sa Manila, sa UN. And hopefully, we can also share the idea and the project itself, the technology utilized to our students so that they will know how AI, IoT, or what you call Internet of Things can be utilized for food production, personal, or maybe hanap buhay nila on a commercial level, or particular naman sa agriculture. If these things will be done by our government, tingin ko yung food production natin, easily 20% sa ating mga probinsya. So, sa ating school,
elementary and high school and college, we may do this on what we have learned para matuto yung mga ATAPs natin, pagkaroon ng idea that using the same technology existing today can be utilized fully for food security. So muli, maraming salamat sa pagkakataon, Dr. Glenn Panganiban. Glenn Tiwaya. And I would like to recognize the Manila Federation of School Parent-Teacher Association Officers, the new sets of officers. Asa kayo? Ayun sa Wakalig. Galaw-galaw. So, nandiyan dyan, Alan Jose Bobis, yung bagong presidente, chairperson, Marcel D. Tagasa, vice president, Sepir Panganiban, ayun, Enaline Ricapranca, and the board members at mga presidente. Hi! Hello! Sanay na sanay sa eskwelahan talaga. Ngayon mga bata. Ayan po yung mga magulang, asosasyon. Congratulations to each and every one of you. To the Philippine Bible Society. Nandito pa sila. Ayun. Ang bagong tipan. Sila daw po ay voluntarily ay magdo-donate na at mamimigay ng 600 pieces of New Testament Bible. Thank you very much. Palakpakan natin ang Philippine Bible Society. Sila po ay pinamumunuan ng Manila City Hall Christian Ministries Director Pastor Jed Maderaso. Ayan ba? Pastor Jed? Ayun. Thank you, pare. Bawasan mo ng konti, baka lumagpas ka sa langit. Thank you sa inyo. Lastly, before we go on with our work, this is something that really touches me, no? Alam mo, tayo lahat, marami tayong mga marami kayong personal na sakripisyo sa buhay para makapaglingkod sa bayan. Marami yan. Minsan, ang initial dyan, pamilya. Pangalawa, kalusugan. Pangalawa, stress. Pangatlo, stress. Ang dami niyang sakripisyo sa buhay. Makapunta lang sa City Hall at makapaglingkod sa bayan. Kanya-kanya tayong level of sacrifices to be of service to our people. Pero ang pinakamahirap na sakripisyo ay isakripisyo mo, ipawalang bahala mo yung buhay mo. Hindi mo alintana ang kaligtasan mo, makapagbigay lang ng hustisya at kapanatagan sa pamayanan at mamamayan. That's why when I saw the video of all other brave men and women, Manila Police District, this is also one for the book. Sabi ko sa kanya, nakita kami nung Sabado, ano naman, pasensya na kayo sa ibang empleyado pag nagpapatrabaho kayo na Sabado. We had a command conference, and I would like to inform and share to each and every one of you here, and to the people of Manila, and to those who will come in and out of Manila during nighttime and daytime. Our crime rate declined by double digit in 2025 December. At negative 13%. Ulitin ko, no? Kung maalala ninyo, bago magpasko, naglathala ako sa inyo ng impormasyon at datos. Our crime solution
rate rose to 9% in the third quarter. While we are solving crimes, naging andap ngayon yung mga tulongges dahil mukhang nakaramdam na sila muli ng gobyerno sa Maynila. And remember, these criminals would wish to get your cellphone or gawin kayong prutas o pitasan ng inyong tenga at leeg. And this Colonges, because of what is happening, the policy of the city is kunin, papanagutin, at kung kakayanin, ay maaktuhan. Kasi yun yung pinakamahirap na part, yung maaktuhan. But kung nakatakas, o kung halimbawa naman Pasko sa kanya, doon sa Colonges, o doon sa kriminal, sinuwerte siya. We make sure that your city government and MPD will go after them. And no matter what time, whether immediate, the following day, 1 week, 2 years, or 3 years, it doesn't matter to me. But we will apprehend them. So, with that policy, ay bumagsak ng 13% ang crime incident involving properties and harm to individuals. Dahil sa mga katulad nito, tingnan ninyo, madaling araw, peligro de ora, ganito weather, tingnan nyo mga itsura nyo, alas 6 na, ganito weather, parang inaantok kayo. Mano pa kaya, pag peligro de ora, madaling araw, ang sarap matulog, ano? Naka-duty ka, alaw sa man nangyayari. But there was an incident in Tondo, yung dalawang kriminal, siguro may umupa sa kanila, riding in tandem. May pinatay. Narinig ng pulis Maynila yung putukan. He responded. Wala lang. Ang puhunan lang, balbon sa dibdib. Lakas ng loob. Rumisponde siya, hindi naman niya alam kung ilan. At nakipaggabulan at nakipagbatuhan ng tingga sa mga suspect. On his own, mag-isa, madaling araw, peligro de ora, wala siyang inintindi sa sarili niya na baka mamaya, kapapatay pa lang ng biktima, siya naman ang madisgrasya. So it's worth noting, no? Dapat pagpapuri, kilalanin. Kami naman, in our own little way, may pagkilala na kami sa kanya. And after the command conference last Saturday, we recommended him through General Abad for the regional office or director to do something about it. Because this is worth emulating to his fellow policemen and women. Kaya ngayon naman, bilang pasasalamat natin, mapapasana all ka na lang. Na sana all policemen and police women, men and women in uniform of Manila Police District should be like this. Kaya, tinawag ko siya dito para bigyan naman ng pagkilala ng kapwa niya, lingkod bayan sa Manila City Hall. Halika nga, Police Corporal Gregan, mas kilala ko siya aga. Ang aga gumising ito. Ito,
wala naman tosgas, di ba? Pwede ba palakpakan natin ang pinakamalakas ng palakpak? I think the City Council will come up also with something through the leadership of our Vice Mayor Chi Atienza. But again, Aga, on behalf of the people of Manila, we are grateful to you for keeping the peace and order and certainty in our city. Congratulations and keep it up. Ito, by blood, pulis. Kasi ang tatay nito, pulis Maynila din. Antigo. Ito yung tatay. Halika dito. Mas gwapo sa yung anak. Antigo. Shout out. May asin pa ngayon. Ang mga antigo natin pulis. Andiyan nanay mo. Tawagin mo. Halika. Kita mo naman lesbo, mapagmahal sa ina. Halika rito. Asawa mo. Ano lang naman, this is in our own little way on how we appreciate great things, sacrificing yourself. Nanay tsaka asawa. Mana sa nanay. Pati asawa. Oo. Matulis talaga itong tatay. Tumama sa loto, ganda ng nanay. Dahil, mangyari ba? Sana nga magtuloy-tuloy lang sa mga kriminal. Sa ulataan pa lang, argabyado na sila rito. Sa akin, ang isa pang maganda, in line with our policy as your mayor, in as much as I can, I hope they will continue to follow. Ang sabi ko, yes, alagad tayo ng batas, nakapagpatupad tayo, pero wag niyong ilalagay ang batas sa inyong kamay. Hanggat maaari, kalawitin niyo silang lahat ng buhay. Hanggat maaari. At hayaan natin ang husgado ang magpasya kung ang suspect o kriminal ay may sala o wala. Basta ang obligasyon natin is alisin sila sa kalsada. At kung gumawa sila, ay papanagutin. Alam niyo ba yon? Alam niyo, sino ba ang mga taga-Tondo rito? District 1 and 2. Taas nga kayo kamay. Kaya medyo makaka-relate to. Alam niyo, nung araw naman to, no? Nung dekada 80. Bata pa ako nito. Nagpapalmot punching pa ako nito. Kaya ko ito yung nasasabi kasi napapanood na lang namin ito bigla. Yung gano'ng sitwasyon, madaling araw, naisahan, plakda. Ang normal nun nung araw, mababarnisan pa yun. Alam niyo yung barnis? O finishing. But you will see a new type of police, no? Restraint. Pero mo yung nilagay sa alanganin ng buhay niya, pero hindi siya nanggigil. Talagang nung napatupad niya na, hinto na siya. Arestoy. Inaresto yung mga yon. Kaya lang yung isa, naubos na po yung birthday. He was given plaque of appreciation of the Manila Police District in Samarmol. Andun po yung kanyang birthday. At saka yung isa pang petsa. God bless his soul. I don't want to say he deserved it, but the people, the victim, deserves justice. The people of Manila deserves peace or kapanatagan sa buhay. Kaya sa inyo po, muli, ito ang nanay, napalaki ng gusto at maayos ang kanyang anak. Yung tatay, dating lesbo rin ng Maynila. Malamang to, naituro yung kabutihang
maglingkod sa kapwa. Oh. Tapos aga, mukhang tumama ka sa loto ah. Jumakpat ka sa asawa. Diyan nga rin pala yung ano ko, ex-girlfriend ko. Asan na ko yung ex-girlfriend ko? Doon lang sa Gedli. Muli, siguro, iparamdam natin kay Aga as kapwa public servant ang ating appreciation. Maraming salamat. Papapicture tayo, wag mo nakialas, tapos na. Mga kapwa ko naglilingkod sa bayan. O Jess, todos ka. Gwapo ka, Jess. May asawa ka na ba, Jess? Binata? Huli ka na sa biyahe. Kinakabahan ako, tuloy yung sa'yo. Tabi kita. Muli sa inyo lahat, ang dalangin ko ngayong linggo ay maging malusog kayo. Maging ligtas kayo. Kasi kailangan ko kayo makatulong paglingkod sa kapwa. I cannot do this alone. With all honesty. I know my limitation. I know my weakness. I need each and every one of you to be of service efficiently to our people. Mag-ingat kayo, pagpalain nawa kayo ng kung may kapal. Maraming salamat. Manila! At first, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Pasensya na po, di po para sinawarin mo sa alis na kayo, pasensya.